Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Bakit nga ba marami ang nakangiti kapag Biyernes? Marahil kasi ang ilang sa inyo nakaplano ng mag-unwind after work mamaya at yung mga estudyante naman sa wakas ay makakapagpahinga na rin pagkatapos ng mga gawain sa paaralan. Ngunit tandaan natin na bawat araw ay espesyal at dapat ay araw-araw din ay nakahanda tayo sa lagay ng ating panahon, lalo na't ngayon meron tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Live tayo ngayon dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Pwede na rin balikan ang aming mga reports, bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Suntaya, ang inyong makakasama. Ngayon, thank God, it's Friday, February 3, 2017. Kahit maulan, hindi pa rin ito mapipigilan ang pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:24 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog, ganap na 5:56 ng hapon. Para sa detalye sa sama ng panahon sa loob ng PAR, live nating makakapanayam ang isa sa mga forecasters ng Pag-asa, Mr. Hener Kitlong. Good morning, Sir Hener. Sa ngayon po ba maaari niyong ibigay sa amin ang detalye ng tintong low pressure area sa loob ng PAR at yung mga senaryo sa oras na ito'y ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo? Maraming salamat, Eunice, at magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa mga kababayan ko po sa Pangasinan, Masantos siya, Kabusan, at Skinamin. Tama yung sinabi mo kanina, Eunice, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area, kahapon po yan ng gabi. At sa ngayon po, as of 4 a.m., ito po ay nasa layong 790 kilometers. Silangan po ito ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nasa karagatan pa rin po yung sentro nito at inaasahan po na within 24 to 48 hours, may possibility po na maging bagyo po ito. Base po sa analysis na ginawa natin, ito pong bagyo ay papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, bagamat hindi po natin inaalis yung possibility tatama po ito sa Kalupan, sa ngayon po, base po sa analysis na ginawa natin, mas malaki po ang chance na ito po ay mag-recurve o bago lumapit sa Kalupan, ay magre-recurve na po ito at lalayo na po sa ating bansa. Ayan, ikalawang bagyo po na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Babantayan na natin ngayon, bagamat ito ay isa pa namang low pressure area. At ang senaryo nga na nabanggit ni Hener Kitlong ay maaari itong mag-recurve sa ating bansa. Ngunit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas o kaya naman ay sa Mindanao. At Hener, ngayon ba ay dominante pa rin ang hanging amihan? Ano ba ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Tama yun, Eunice. Bagamat sa ngayon po mayroon po tayong low pressure area. Actually, napalakas ng low pressure area ito pong amihan. Kung nakaraang araw ay sa Hilagang Luzon lamang po yung naapekto nito, ngayon po ay halos buong Luzon na po nakakapekto po ang amihan. So, ibig sabihin po niyan, medyo malamig na temperatura naman po ang mararanasan natin. Ngayong araw po ang buong Mindanao, kasama po ang Silangang Kabisayan, ganoon din po ang Bicol Region, kasama po ang probinsya ng Quezon, ito po ay magiging maulap ang kalangitan. Ito po ay epekto ng trough ng low pressure area, kaya itong mga nasabing lugar ay maaari pong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang Cagayan Valley po, kasama po ang probinsya naman po ng Aurora, ay magiging maulap po ang kalangitan sa lugar nito na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Metro Manila, ganoon din po ang region ng Ilocos, Cordillera at kasama po ang nalalabing bahagi ng gitnang Luzon ay direkta naman pong naapektuhan ng amihan o yung northeast monsoon at ngayong araw maulap din po ang kalangitan sa lugar nito, subalit mga mahinang pagulan ang mararanasan. Ang nalalabing bahagi ng bansa, ito po yung nalalabing bahagi ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, ay magkakaroon lamang po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Paghandaan yung mga may hinang pag-ulan sa mga residente sa malaking bahagi ng Luzon at habang papalapit nga itong low pressure area sa bahagi ng Visayas at Mindanao, dala nito yung mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin yung senaryo kapag nagkaroon ng interaksyon ang hanging amihan at ang low pressure area?
Yes, Eunice, actually may epekto po ang low pressure area dito po sa amihan at ang amihan din po ay may epekto rin po ito sa low pressure area. Dahil ang amihan po ay nagdadala po ng malamig na temperatura, so lalamig po yung dagat. Kung sakali pong lalakas itong LPO maging bagyo, hindi po natin inaasahan na ito po ay aabot pa ng typhoon. Kumbaga maaaring umabot lamang po ito ng tropical storm o yung pinakamahina sa tropical storm. Samantalang ang epekto naman po ng low pressure area sa amihan, gaya po ng nabanggit ko kanina, hahatakin po niya at lalakas po ang amihan. Kaya kung mapapansin po nyo, buong Luzon na po ang naapektuhan nito. Sa susunod na mga araw, maaaring umabot po ito ng Visayas. So ito pong dalawang ito ay may interaction po yan sa kanila sa isa't isa. Dahil patuloy na umiiral ang hanging amihan, anong epekto nito sa lagay ng karagatan sa ating bansa? Mga kabayan, meron pa rin po tayong gill warning na nakataas at ngayong araw po apektado pa rin po rito ang mga baybaying dagat ng Hilagang Luzon, ganun din sa silangang bahagi ng Gitnang Luzon, silangang bahagi ng Katimugang Luzon at ang silangang bahagi ng Kabisayahan. Mga kababayan, para po sa mga kaibigan nating mangingisda sa lugar na ito, ang pag-alon po ng karagatan sa lugar na yan ay maaari pong umabot ng 3 hanggang 4 na metro. Nakikiusap po kami na hangga't maaari wag na po tayong pumalaot at masyado pong mapanganib, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Maraming salamat sa iyong binahaging impormasyon sa amin kaugnay dito sa low pressure area na ating patuloy na babantayan. At gayon din dun sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil balita kaugnay ang astronomiya ating alamin sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.